Ang Kamara target na aprubahan ngayong linggo itong suspensyon sa buwis sa langis. Bawas naman sa presyo ng langis, posible yan ay nasa loob ng 2 linggo. Itong si Representative Ridon, sinabing tinutugunan ng Kamara ang oil price crisis habang umuusad itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Annalise Subirano. Target, aprubahan ngayong linggo ng House of Representatives ang panukalang batas na sertipikadong urgent ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbibigay sa Pangulo ng kapangyarihang pansamantalang bawasan o suspendihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo upang matugunan ang pagtaas ng presyo ng langis. Sa ilalim ng House Bill number 8418, maaring ipatupad ng Pangulo ang pagbawas o suspension ng buwis sa gasolina at iba pang fuel products kapag may matinding pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado o sa panahon ng pambansang emergency. Ayon kay House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos, layunin ng panukala na agad makapagbigay ng ginhawa sa publiko bago pa tumaas ang pamasahe, presyo ng pagkain at iba pang gastusin. Maaring ipatupad ang tax relief kung ang average ng presyo ng Dubai crude oil ay umabot o lumampas sa $80 kada bariles o sa loob ng isang buwan o kapag may deklaradong pambansang emergency. Nilinaw sa panukala na ang suspension o pagbawas ng buwis ay hanggang 6 na buwan lamang at hindi lalampas sa kabuuang 1 taon at maaring gamitin ng Pangulo ang kapangyarihan nito hanggang December 31, 2028. Inihayag naman ni House Committee on Public Accounts Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na inaasahang makakatanggap ng ginhawa ang publiko sa pagtaas ng presyo ng langis sa pamamagitan ng posibleng pagsuspende ng excise tax na aabot sa 6 pesos hanggang 10 piso kada litro sa loob ng susunod na 2 linggo. Sinabi ni Redon na halos tapos na ang Kamara ang batas na magbibigay kapangyarihan kay Pangulong Marcos. Kapag naisa batas, maaring bumaba hanggang 10 pesos kada litro ang presyo ng gasolina at diesel at kapag sinuspende ang excise tax, malaking tulong ito sa ating mga kababayan. Ayon pa kay Ridon, magiging historic ang hakbang dahil agad maipatutupad ang suspension kapag nagdeklara ang Pangulo ng State of National Emergency kaugnay ng presyo ng petrolyo nang hindi na kailangang maghintay ng 3 buwan. Dagdag pa niya, inaasahang maaring umabot sa 100 pesos kada litro ang presyo ng langis sa mga susunod na linggo. Pakinggan natin si Representative Terry Ridon. Very important ho yung pagbalanse ng revenue at ano ho ba yung demands at aktual na pangangailangan ng mga kababayan natin sa kasalukuyan. Ang pinakamahalagang concern ng ating pong mga kababayan today ay yung pong usapin po ng pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo given inflated global prices. No? So, if it is something that can be undertaken in the soonest time, government will do it and government is doing it today. No? So, yung pong usapin naman ho ng revenues, it will come, yung pong hindi naman ho galing sa excess taxes lang ang revenues po ng pamahalaan, meron pa ho itong ibang pagkukunan and more importantly, yung pong more efficient tax. Iginiit naman ni Redon, sabay na tinutugunan ng House of Representatives ang pagtaas ng presyo ng langis at ang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tugon ito ni Redon sa sinabi ng kampo ng Vice Presidente na mas inuuna umano ng Kongreso ang impeachment kaysa sa pagresolba sa oil price crisis. Ayon kay Ridon, hindi totoo ang naturang pahayag dahil kaya ng Kongreso na sabay na isulong ang mga hakbang para sa economic relief at ang mga usapin sa pananagutan. Sa ngayon, hinihintay pa ng House Committee on Justice ang formal na sagot ni VP Sara sa ikatlo at ika-4 na reklamong impeachment na isinampa laban sa kanya. Ayon pa sa mambabatas, inaasahang maisusumite ito hanggang ngayong weekend o ngayong araw ng Lunes. Mula Kamara, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.